Si Sasaki ay isang pangkaraniwang manggagawa na namumuhay sa isang nakakabagot na buhay. Halos wala siyang sapat na pera para mabuhay kaya't hindi niya kaya na iwan ang kanyang trabaho. Ngunit nang siya ay magkaroon ng midlife crisis at mag-ampon ng isang ibon bilang alagang hayop, ito pala ay isang makapangyarihang salamangkero mula sa ibang mundo at binigyan siya nito ng kakayahang gumamit ng mahika. Nagsisimula ang kwento kay Sasaki na naghahanda para sa trabaho. Itinatapon niya ang basura at binati siya ng isang babaeng kolehiyala at pumunta siya sa trabaho at lumapit sa kanya ang kanyang kasamahan na si Kahai, para linawin ang ilang pagdududa tungkol sa kanyang ulat. Inalok ni Sasaki na gawin ang gawain para sa kanya para mas maging mahusay ang kanilang pagtatrabaho at para makapag-focus si Kahai sa ibang bagay, samantala ay may babae na nagkwento tungkol sa bagong pusa na kanyang inampon at ito'y nakakuha ng atensyon ni Sasaki kaya't sumulyap siya dito. Nanood sila ng mga video ng pusa sa internet na ikinatuwa ni Sasaki subalit sinabi niya kay Kahai na mas gusto niya ang mga aso. Inanyayahan siya ni Kahai na kumain pagkatapos ng trabaho, kaso tumanggi si Sasaki dahil sa kulang ang kanyang budget ngunit umaasa siyang aanyayahan siya muli ni Kahai. Pag-uwi niya ay binati siya ulit ng babaeng kolehiyala at ginugol niya ang kanyang gabi sa panonood ng mga nakakaaliw na video ng alagang hayop. Kinabukasan ay pumunta siya sa isang pet shop kung saan tiningnan niya ang mga pusa at aso, kaso lang nagulat siya nang malaman kung gaano kamahal ang mga ito. Inireklamo niya ang kanyang mababang sahod na pumipigil sa kanya na magkaroon ng pangarap na alagang hayop. Habang tinitingnan niya ang lugar, nakita niya ang isang ibon na ibinebenta at naisip niyang kaakit-akit ito kaya nagpasya siyang dalhin ito sa bahay. Inilagay niya ito sa hawla at nabighani sa ganda nito. Napansin niya kung gaano siya nalulungkot habang papalapit ang kanyang ika-40 kaarawan kaya't naisip niyang magandang desisyon ang pag-ampon ng alagang hayop. Naalala niyang kailangan niyang pangalanan ito, kaso bago pa man siya makapagpasya mag-isa ay sinabi ng ibon na ang pangalan niya ay Pier Carlo at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang dakilang salamangkero ng bituin, na nagsasabing siya ay galing sa ibang mundo. Nagulat si Sasaki sa narinig ngunit alam niya na ang ilang mga ibon ay talagang nagsasalita. Nag-isip siya sandali at napagpasyahan niyang tawagin itong Pips dahil tunog itong kaibig-ibig, ngunit tila hindi ito nagustuhan ng ibon. Alam ni Sasaki na ang mga ibon ay umaakyat sa kamay ng kanilang amo habang sila ay nagtitiwala, kaya nagtataka siya kung magagawa rin ito ni Pips at iniisip niya kung kaya rin ba nilang magkaroon ng tunay na pag-uusap, na parang nakikipag-usap sa isang tao. Sinubukan niyang tanungin si Pips kung ano ang gusto nitong kainin, at sinabi ng ibon na gusto niya ng Kobe beef dahil ayon sa may-ari ng tindahan, ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Bagaman gusto niyang ibigay ang pinakamahusay para sa kanyang alaga, sinabi ni Sasaki na hindi niya kayang ihain ang ganitong pagkain, ngunit sinabi ni Pips na kailangan lang niyang kumita ng higit pa. Biglang nagmonolog si Pips tungkol sa kanyang buhay, sinasabing siya ay pinalayas mula sa kanyang mundo habang nakikinig si Sasaki ng mabuti at nagtataka si Pips kung ano ang magagawa niya para makabalik sa kanyang orihinal na mundo, ngunit napagtanto niyang hindi siya sigurado kung ano ang gagawin niya para makabalik, kaya't nagpasya siyang mamuhay sa paraang sa tingin niya ay pinakamabuti. Nang marinig ito, doon ay napagtanto ni Sasaki na nakarating si Pips sa isang makatuwiran na conclusion. Nakikita ang kanyang sarili bilang isang alipin ng korporasyon at doon ay mas kailangan niya na pahalagahan ang ideya ng kalayaan, at napagtanto niya na walang dapat sayangin na oras sa pagsunod sa pasya ng iba. Sinabi ni Pips kay Sasaki na makipagtulungan siya sa kanya, na nagsasabing hindi na siya magkakaproblema sa pera kung magpasya siyang tumulong, kaya't pumayag si Sasaki na makipagtulungan kay Pips na nagpasya na ibahagi ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari subalit nagpasya siyang ituloy ito hanggang sa dulo. Pinalaya ni Sasaki si Pips at lumakad ito papunta sa kanyang balikat. Binanggit nito na ngayon ay magagamit na niya ang katawan ni Sasaki bilang sisidlan upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan, na mas mabuti kaysa sa katawan ng isang maliit na ibon. Biglang nag-teleport si Pips kasama si Sasaki papunta sa ibang mundo, ang mundo kung saan siya dati nanirahan bago siya muling isinilang bilang isang ibon, at narating nila ang isang mapayapang lungsod na tinatawag na Bethlehem. Kinabukasan, bumalik si Sasaki sa trabaho at sinimulan siyang kausapin ni Kahai tungkol sa kung paano niya nagawang dumating ng maaga dahil lahat ng tren ay naantala. Hiningi ni Kahai na makipag-usap sa kanya mamaya at sa panahon ng kanilang pahinga.
Sinabi ni Kahay kay Sasaki na mag-uumpisa siya ng sarili niyang negosyo at gusto niyang sumali si Sasaki sa kanyang proyekto dahil magiging maganda raw kung may isang taong may karanasan tulad niya. Kaso sinabi ni Sasaki na kailangan niyang mag-isip tungkol dito, dahil abala na ang kanyang buhay ngayon na nagsimula na siyang mag-alaga ng alagang hayop, at nagulat si Kahay nang marinig ito. Sinimulang alalahanin ni Sasaki ang kanyang panahon sa mundo ni Pips at kung paano nagbago ang kanyang buhay pagkatapos makita ito. Natutunan natin na ang spell ng teleportation ay nakakatulong sa kanya na makarating sa trabaho ng mas maaga at ng walang stress. Maaari niyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang proyekto kasama si Pips, na nagsasagawa ng negosyo sa pagitan ng dalawang mundo. Huminto siya sa isang supermarket para bumili ng kanyang mga gamit at pag-uwi niya. Nakatagpo niya ulit ang parehong babae sa ikatlong pagkakataon, nabanggit ng babae na dinala ng kanyang ina ang isang kaibigan at napansin niyang gutom ito kaya binigyan niya ng chocolate bar. Maya-maya pa, pumunta si Sasaki sa mundo ni Pips para ibenta ang kanyang mga produkto sa mga noble at nang makolekta niya ang kanilang gintong barya, napagtanto niyang ito ay nagkakahalaga ng 400 milyong yen. Nagtataka ang isang lalaki kung saan niya nakuha ang kanyang mga produkto. Subalit sinabi ni Sasaki na kailangan niyang itago ito bilang lihim at nangako ng exclusive ng kanyang mga produkto sa pag-asang maganda ang kanilang magiging trabaho. Patuloy siyang naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo at kumikita mula sa mga noble habang nagsisimula ring mag-aral ng mahika kasama si Pips, sabik na matutunan ang spell ng teleportation. Ang plano niya ay matuto ng unti-unti kaso kinabukasan, nagkaroon siya ng problema nang subukan niyang gamitin ang isang spell ng apoy sa kanyang break time, nang ikwento niya ito kay Pips. Sinabi ni Pips na mayroong higit na affinity si Sasaki kaysa sa inaasahan dahil talagang mahirap ang unang paggamit ng mahika. Habang naglalakad sila sa lungsod, nakasalubong nila ang isang empleyado na nagngangalang French na pinalalayas mula sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Lumapit si Sasaki sa kanya para malaman kung ano ang nangyari at matapos malaman ang mga detalye, nalaman ni Sasaki na nagsanay si French mula pagkabata upang maging isang dakilang chef, ngunit ang kanyang kasanayan ay nagdulot ng inggit sa kanyang mga katrabaho kaya't inakusahan siya ng mga ito ng pagnanakaw ng pera ng restaurant para lamang matanggal siya sa trabaho. Napansin ni Sasaki na parang isang magaling na propesyonal si French at naisip niya tungkol sa kanyang sitwasyon. Inimbitahan niya si French na magbukas sila ng restaurant ng magkasama, ipinaliwanag niya na si French ang magiging manager ng lugar. Ipinakilala ni Sasaki si French kay Mark na isang noble mula sa isang kumpanya at hiniling ang kinakailangang kagamitan para buksan ang restaurant. Sa wakas ay binuksan nila ang establishment sa isang marangal na lokasyon ng pangunahing nayon at nang matanggap ni French ang kanyang unang sweldo, siya ay lubos na natuwa at determinadong ibigay ang kanyang pinakamahusay para sa restaurant. Nagtataka si Pips kung bakit nagpa siya si Sasaki na buksan ang negosyo, kaya ipinaliwanag niya na naisip niya itong gawing mas madali para kay Pips, na sinasabing malamang kayang ihanda ni French ang karne na gusto niyang kainin. Napansin ni Sasaki na mahirap siya sa kabilang mundo at nang tanungin siya ni Pips tungkol sa kanyang trabaho, sinabi niya na pareho pa rin ang mga bagay at ang huling pagkakataon na siya ay nakatanggap ng taas sahod ay 5 taon na ang nakalipas. Patuloy siyang nagpa-practice ng mahika sa kabilang mundo at bagamat marami siyang natutunan, nahihirapan siyang mag-master ng teleportation magic at pabalik sa kanyang mundo. Naalala ni Pips na nasisiyahan ang mga noble sa pangangaso sa kanilang libreng oras kaya nagpa siya silang bumili ng ilang produkto para tulungan sila. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagbili ng isang pares ng binoculars at hindi nagtagal ay napuno ang kanyang cart ng iba pang mga item tulad ng Swiss Army knife. Ibinebenta ni Sasaki ang mga item sa mga noble at hindi nagtagal pagkatapos, nagpa siya ang Panginoon ng lungsod na makipagkita sa kanya at di tulad ng iba pang mga noble, mas maingat si Lord Mueller sa paggawa ng negosyo kaya naisip ni Sasaki na dapat siyang magdala ng mas mataas na kalidad na mga item kapag nakipagnegosasyon sa kanya. Tinanong ng Lord Mueller kung karaniwan ba ang mga produkto sa kontinente ni Sasaki o kung mataas ang kalidad ng mga ito, kaya ipinaliwanag niya na ang mga item na ito ay espesyal at ginagamit lamang ng pribilehiyado klase ng kanyang mga tao. Nang marinig ito, naisip ng Lord na si Sasaki ay malamang isang mahalagang noble kaya tinanong niya si Sasaki kung siya ay isang taong may mataas na katayuan, natatakot siyang mahuli sa pagsisinungaling tungkol sa pagiging noble.
kaya ipinaliwanag niya na siya ay isang craftsman na dinala sa kontinente matapos ang isang shipwreck at ang kanyang mga item ay mga sample ng mga bagay na dala niya. Kaya doon ay pumayag ang Lord na payagan siyang ibenta ang kanyang mga produkto, ngunit nangangailangan ang Lord ng priority para sa bawat benta at pinahintulutan niya si Sasaki na pumasok at lumabas sa mansyon ayon sa kanyang kagustuhan, at hiniling niya na ipaalam sa kanya kung mayroon siyang anumang bagay na makakabenepisyo sa kanyang mga tao. Nagkamay ang dalawa at naabot ni Sasaki ang kanyang layunin na makapagtatag ng koneksyon sa Lord ng lungsod at pabalik sa kanyang mundo. Doon ay napagtanto ni Sasaki na ngayon na ang farewell party ni Kahai. Nagkita sila sa isang restaurant kung saan nagtataka si Kahai kung sasali si Sasaki sa kanyang bagong kumpanya, at sinabi ni Sasaki na hindi siya makakasali at naisip ni Kahai na magiging maganda sana kung kasama siya sa kumpanya, dahil mas buhay na buhay si Sasaki nitong mga nakaraang araw. Sa kanyang pag-uwi, iniisip ni Sasaki ang sinabi ni Kahai subalit naabala siya ng isang ice crystal na lumilipad patungo sa kanya at napansin niya ang isang lalaki na nagbabanta sa isang babae gamit ang mahika, dahil sa nakita niya itong kakaiba kaya doon ay inatake niya ang lalaki gamit ang isang ice spell. Nagsimulang kumalat ang yelo sa katawan ng lalaki at dahil hindi alam ni Sasaki kung paano kontrolin ang kapangyarihan, naisip niya na malapit nang mamatay ang lalaki kaso tinunaw ng babae ang yelo sa kanyang mata, at nang makita na mayroon ding psychic power si Sasaki kaya doon ay tinanong siya ng babae kung mayroon siyang registration. Nagkunwari siyang walang alam kaso nagpumilit ang babae at tinanong kung gaano nakatagal niya mayroon ang kakayahan, ipinaliwanag niya na ilang araw pa lang niya ito nakuha at hiniling ng babae na sumama siya sa kanya. Habang nagtataka si Sasaki kung maaaring may iba pang gumagamit ng mahika mula sa mundo ni Pips na napunta rin sa kanyang mundo, hiniling niya na dumaan muna sa kanyang bahay bago sumama at iminungkahi ng babae na magdala siya ng damit dahil magugugol siya ng gabi sa ibang lugar. Habang nag-iimpake ng kanyang bag, binalaan siya ni Pips na mukhang hindi masyadong malakas ang mana ng babae at dahil tinukoy niya ang mahika bilang isang bagay na psychic, iniisip ni Pips na maaaring iba ang kanyang kapangyarihan kumpara sa mahika ng kanilang mundo. Paglabas ng bahay kasama si Pips, nakasalubong ni Sasaki ang kanyang kapitbahay na nagsabing gusto niyang makipag-usap sa kanya, ngunit sinabi ni Sasaki na nagmamadali siya kaya pumayag ang kapitbahay na makipag-usap na lang sa ibang pagkakataon. Nakipagkita si Sasaki sa babae at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Binanggit niya na isasama niya ang kanyang alaga at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Asazaki at nagpasalamat siya kay Sasaki sa pagligtas sa kanya. Sa kanilang paglalakad, ipinaliwanag ni Asazaki na ang mga psychic ay tulad ng mga mage na may kapangyarihang lumitaw ng biglaan, si Asazaki na isa lamang sa bawat 100,000 ang nagpapakita ng mga kakayahang psychic. Ngunit kapag lumitaw na ang kakayahan ng isang tao ay hindi na ito nagbabago, na nangangahulugang ang isang psychic ay maaari lamang magkaroon ng isang kapangyarihan, ipinapaliwanag ni Asazaki na kaya niyang manipulahin ang tubig at baguhin ang temperatura nito. Ibinahagi niya na marami sa mga kakayahang ito ay mapanganib, kaya naman madalas itong ginagamit sa paggawa ng mga krimen at ang lalaking umatake sa kanya ay isang kriminal. Dagdag pa niya na ang trabaho niya ay patayin ang mga ganitong tao at ipinahayag niya na kapag unang lumitaw ang psychic manifestation, kinakailangang magrehistro sila sa isang supervising authority sa Japan, na isang lihim na organisasyon at iilan lamang sa bansa ang nakakaalam ng pag-iral nito. Pagdating nila sa isang malaking gusali, sinabi ni Asazaki kay Sasaki na doon siya magtatrabaho at matatanggap niya lahat ng detalye ng trabaho sa kanyang pagsasanay. Hiniling niya kay Sasaki na ipakita ang kanyang kapangyarihan at nagpasya si Sasaki na ipakita lamang ang isang spell para hindi ito magduda. Nang makita ni Ashisaki na kayang lumikha ni Sasaki ng yelo mula sa wala, naging masigla siya dahil kaya niyang kontrolin ang tubig ngunit hindi niya ito kayang likhain, naisip niya na maganda ang pagtutulungan ng kanilang mga kakayahan. Nag-aalala si Sasaki na makipagtulungan sa isang taong sobrang abala sa trabaho, sinubukan niyang sabihin na hindi siya ang adventurous na tipo, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ashisaki na maaari silang kumita ng malaking pera kung sila ay magsikap. Naalala ni Sasaki ang kanyang mga pangako at gusto niyang hilingin kay Pips na ilipat siya sa kabilang mundo, ngunit nag-aalala siya na baka may mga kamera sa paligid kaya nagpa siyang lumabas. Ipinabatid sa kanya ni Pips na sinusundan sila at iniisip ni Sasaki na ipaalam sa kanyang mga kontak sa kabilang mundo ang tungkol sa kanyang pagkaantala,
at sinabi ni Peeps na isang oras sa kanyang mundo ay ilang minuto lamang doon, kaya maaari siyang pumunta doon habang inaakala ng iba na siya ay nasa banyo. Pumasok sila sa kabilang mundo kung saan ipinaalam ni Sasaki kay Mark na mas matatagalan ang susunod na negosasyon at nagawang ibigay niya ang sweldo kay French. Pabalik sa Japan, kumatok si Ashley Saki sa kanyang pinto ng alas 6 ng umaga at sinasabing mayroon silang misyon. Hiniling niya kay Sasaki na sumama sa kanya, ngunit sinubukan niyang dahan-dahan na isasara ang pinto at nagpumilit si Ashley Saki at ipinaliwanag ni Sasaki na gusto niyang makipag-usap sa isang supervisor bago umalis sa departamento. Sa sandaling iyon, tinawag ng direktor ang pansin ni Ashley Saki at masaya siyang makita siyang sabik sa trabaho kaso binanggit niya na huwag isama ang isang baguhan dito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Katsu at sinabi kay Sasaki na siya ay sasailalim sa pagsasanay. Binigyan siya ni Akuta ng isang smartphone at sinabihan siya na laging dalhin ito dahil sa pamamagitan ng teleponong ito, siya ay aabisuhan tungkol sa mga emergency missions at ito ay bahagyang nag-aalala kay Sasaki dahil hindi na siya makakapag-relax, ngunit plano niyang iwasan ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng kanyang cellphone sa ibang mundo dahil hindi siya matutunton ng walang GPS. Sumailalim si Sasaki sa isang serye ng medikal na pagsusuri at natanggap ang kanyang pagsasanay, at inutusan na huwag kailanman pag-usapan ang tungkol sa kumpanya sa sinumang tagalabas sa ilalim ng anumang sitwasyon. Tinanong ni Sasaki ang kanyang supervisor tungkol kay Ashley Saki, dahil malamang na sila ay ipares sa larangan dahil sa mataas na pagkakatugma ng kanilang mga kapangyarihan, ngunit ang supervisor ay naghangad lamang ng swerte sa pakikitungo niya kay Ashley Saki. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay ay natanggap ni Sasaki ang 1,000,000 yen at nagpasya siyang gamitin ang pera para bumili ng mas maraming item para ibenta. Pag-uwi niya ay binigyan siya ng batang babae ng cookies subalit hindi nagtagal ay gumuho ang kanyang imahe bilang isang kaakit-akit na kolehiyala at ipinahayag niya ang sarili bilang isang yandir na isang psychopath. Tinatanong kung siya ba ay nakikipag-date kay Ashley Saki. Itinanggi niya ito, sinasabing siya lamang ang kanyang supervisor kaso ayaw niyang pag-usapan ng marami ang tungkol sa kanyang kumpanya, kaya nagpaalam si Sasaki at mabilis na pumasok sa kanyang bahay. Si Peeps ay kakaibang balisa, at tinawag siya ni Sasaki para maglakad sa kalsada at ipinabatid sa kanya ni Peeps na may pumasok sa kanyang bahay sa araw na iyon at nag-install ng device, kaya naisip ni Sasaki na maaaring nag-install sila ng camera o listening device upang i-monitor siya. Pagbalik sa bahay agad na tinanggal niya ang device at kinausap si Katsu sa telepono, sinabihan sila na huwag nang mag-install ng higit pang mga device sa kanyang bahay. Gayunpaman, ipinahayag ni Katsu na ito ay isang pagsusulit na isinasagawa sa mga bagong miyembro ng organisasyon at sinabihan si Sasaki na siya ay nakapasa. Ipinaliwanag ni Katsu na ang kumpanya ay nangangailangan ng mga tapat at may kakayahang ahente, at tinapos ang tawag habang iminumungkahi ni Peeps na mag-ingat sila sa paligid ni Katsu. Nagpasya si Sasaki na magpahinga, ngunit nang siya ay humiga ay napagtanto niya na mahihirapan siyang abutin ang kanyang layunin na mamuhay ng mapayapang buhay sa ibang mundo. Samantala ay sinuri ni Katsu ang impormasyon sa registration ni Sasaki at iniisip na siya ay magiging lubos na kapakipakinabang sa organisasyon. Sa kabilang mundo, si Peeps at Sasaki ay nagpa-practice ng mahika at namangha si Peeps sa progreso ni Sasaki dahil hindi niya inaasahan na matutunan ni Sasaki ang mga intermediate spells ng madali. Hindi masyadong na-impress si Sasaki at inisip niya na ito ay dahil sa kapangyarihang ibinahagi sa kanya ni Peeps. Ngunit iginiit ni Peeps na kahanga-hanga pa rin ito dahil sa mundong ito, ang mga salamangkero ay inaabot ng mga dekada para matutunan ang mga intermediate spells, kaya ang paggawa nito sa loob ng ilang linggo ay hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay isinulat ni Sasaki ang kanyang progreso at sa sesyon ngayong araw, natutunan niya ang healing at enlightening spells at pinuri ni Peeps ang kanyang dedikasyon, subalit binanggit ni Sasaki na nagiging mahirap ang pagmemorya ng mga chants. Iminungkahi ni Peeps na gumamit siya ng grimoire, na nagpapaisip kay Sasaki tungkol sa anime at mga laro at nagtanong siya kung saan siya makakakuha ng isa, at ipinahayag ni Peeps na mayroon siya sa kanyang kamay. Lumalabas na ang grimoires ay generic na termino lang para sa isang bagay na nag-iimbak ng mga enchantments at hindi ito kailangang gawa sa papel o ink, kaya ang kanyang telepono ay perpektong gumagana at masayang-masaya si Sasaki dito at sinabi niyang oras na para makipagkita kay Mark. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kumain sila ng isang bagay na ginawa ni French,
At sa pagkikita kay Mark ay nakipagnegosasyon si Sasaki ng ilang walkie-talkies na ikinamangha ni Mark, kaso ipinaliwanag ni Sasaki na ang mga ito ay tumatakbo sa fuel at kailangang muling i-charge. Kahit na ganun ay na-impressed pa rin si Mark at nag-alok siya ng 100 ginto para sa bawat baterya. Natuwa si Sasaki na maganda ang pagtanggap sa kanyang mga produkto at masaya siya na hindi siya maiipit nito sa inventaryo. Nagpasalamat si Mark sa kanya sa pagbibigay ng mga item at humingi ng paumanhin si Sasaki sa kamakailang pagkaantala, ngunit hindi ito pinroblema ni Mark at nagtanong kung ayos na ang mga bagay at tinanong ni Mark kung mayroon pa siyang stock at nag-aalok na bilhin ang lahat at nagtaka dito si Sasaki kung bakit. Ipinahayag ni Mark na inutusan siya ng Lord na bilhin ang buong stock kung makakita siya ng magandang produkto, ngunit bumubulong siya kay Sasaki na ang tumataas na tensyon sa kalapit na bansa ay maaaring ang tunay na dahilan at maaaring ito ay prelude sa isang mas malaking pangyayari. Sinabihan si Sasaki na mag-ingat. Nakita nila si French sa labas ng restaurant at nang lapitan nila siya, napansin ni Sasaki na maayos ang takbo ng negosyo at inaabot niya kay French ang bayad para sa buwan, na ikinagulat ni French sa dami. Binigyan din niya si French ng listahan ng mga bagong recipe na matutunan at iminungkahi ni French na kumain sila, masaya silang nag-enjoy sa pagkain ni French at pagkatapos ay bumalik sila sa modernong mundo. Kinabukasan ay ginigising si Sasaki ng tawag mula kay Ashisaki na nagbibigay impormasyon tungkol sa isang misyon, nagtataka siya kung natanggap ni Sasaki ang abiso mula sa direktor. Tiningnan ni Sasaki ang kanyang telepono at nakita ang ilang tawag, kaya nagmadali siyang pumunta sa trabaho at pagdating niya doon ay pinagalitan siya ni Ashisaki sa hindi pagiging handa, dahil ito ay tungkulin niya bilang isang ahente at agad namang nag-sorry si Sasaki. Lumapit ang ilang veterano at ipinakilala siya ng direktor sa kanilang bagong kasamahan, matapos batiin si Sasaki ay nabanggit ng mga ito na mauna na silang pumunta, tinutukso si Ashisaki na mag-enjoy bilang nani sa opisina ng direktor. Sa opisina ng direktor, inabisuhan sila tungkol sa isang operasyon para arestuhin ang isang grupo ng mga hindi rehistradong psych accusers. Tinanong ni Sasaki kung ang pag-aresto ay dahil lamang sa hindi pagiging rehistrado, ngunit ipinaliwanag ng direktor na sila ay isang organisadong grupo at isa sa mga miyembro nito ay gumawa ng pinsala gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakilala ni Sasaki ang lalaking umatake kay Ashisaki sa mga ito at sinabi ng direktor na ang iba ay kasabwat dahil natuklasan nila ang kanilang hideout, at balak silang dakpin upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Papunta sa misyon ay kinakabahan si Sasaki ngunit pinapalakas loob siya ni Ashisaki, sinasabing hindi siya direkta na lalaban at gayunpaman, nag-aalala pa rin si Sasaki sa pagiging posibleng target kahit nasa support mode lang siya. Nagkomento ang iba tungkol sa kahinaan ng mga target, na ikinairita ni Ashisaki dahil sa pagiging masamang impluensya sa kanyang kapareha at tinanong ni Sasaki kung hindi ba siya natatakot, ngunit sinabi ni Ashisaki na ang mataas na panganib ay nagdudulot ng mas mataas na gantimpala. Umaasa siya sa suporta ni Sasaki, ngunit nag-aalala lang si Sasaki kung mayroong workers' compensation ang trabaho at pagdating nila sa lokasyon, pumwesto ang lahat at habang naghahanda, nagsisisi si Sasaki na hindi siya natuto ng skill para sa protective barrier. Pinangungunahan ni Direktor Akuto ang operasyon mula sa isang mobile HQ at di nagtagal ay nagbigay ng utos para magsimula, ngunit nang pumasok sila sa hideout, napagtanto nilang ito ay walang laman. Naghinala silang maaaring mali ang lugar, ngunit may masama na pakiramdam si Ashisaki at iminungkahi niyang umalis na sila, ngunit bigla silang nakarinig ng sigaw sa communicator na nawalan ng contact sa HQ. Nagpanik ang mga sundalo at hindi nagtagal, isang bowling pin ang tumama sa ulo ng isa sa kanila at nagsimulang lumutang ang mga bowling balls at pin, lumilikha ng isang hurricane at napagtanto ni Ashisaki na nahulog sila sa isang bitag. Naisip ni Sasaki na ang kaaway ay maaaring may kontrol sa hangin, ngunit hindi niya nararamdaman ang anumang puwersa ng hangin sa kwarto, kaya napagpasyahan niyang ito ay telekinesis. Sumigaw ang mga sundalo nang ma-realize nila na nakaharap sila sa mga high-level psych accusers, tumakas ang ilan sa kanila at ang mga lumilipad na bagay ay tumama sa ilan sa kanila. Inilunsad ng isang sundalo ang isang energy attack laban sa whirlwind kaso hindi ito umubra, natatakot dito si Sasaki subalit hiningi ni Ashisaki ang kanyang suporta at sumulong siya at nagcast si Sasaki ng ice circle. Mabilis na binago ni Ashisaki ang yelo sa tubig at lumikha ng shield para ipagtanggol ang sarili.
Nagpatuloy sila sa pagiging defensive at ang isa sa kanilang kasamahan ay inangat ng psychic. Nagsimula siyang mahulog kaso nagawang pagaanan ni Ashisaki ang kanyang pagbagsak gamit ang kanyang tubig. Lumala ang sitwasyon kaya inutusan ni Ashisaki si Sasaki na umalis, pero alam ni Sasaki na pagod si Ashisaki at kailangan niya ang kanyang supply ng tubig, kaya nagpa siyang manatili at sinasabing hindi niya siya may iwan. Nagsimulang humanga si Ashisaki sa kanya, habang iniisip ni Sasaki na seryosong krimen ang pagiging isang deserter at bigla nilang narinig ang isang boses at nagpakita ang isa sa mga psychic at nagulat na may mga nakaligtas pa, dahil sa hindi niya inaasahan ang ganitong kagandang laban. Nagsimulang lumutang si Ashisaki kaso nagsimula siyang mahulog, ginamit niya ang kanyang tubig upang iligtas ang sarili at mabilis niyang binago ang tubig sa yelo, ikinagulat ng psychic ang kanyang kakayahan na kontrolin din ang temperatura nito. Inatake ni Ashisaki ang babae ngunit madali itong naiilagan ng babae. Naghanda si Ashisaki ng sunod-sunod na atake kaso patuloy siyang iniiwasan ng babae habang lumalapit sa kanya. Hinawakan ng babae si Ashisaki at bigla itong nawalan ng malay, subalit nagpa siya ang babae na hindi siya patayin dahil sa kanyang mahalagang kakayahan at tinawag niya si Sasaki, nagbabanta na papatayin si Ashisaki kung hindi siya magpapakita. Napagtanto ni Sasaki ang kabiguan ng misyon at ang pagkatalo ng kanyang squad, naisip niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakita at napansin ng psychic na hindi pamilyar ang mukha ni Sasaki, kaya sinimulan niyang magpakilala. Hindi siya nagustuhan ng babae kaso agad niyang napagtanto na si Sasaki ang pinagmumulan ng tubig para kay Ashisaki. Kinilala niya ang galing ng dalawa at sinubukan ni Sasaki na makabawi sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang mga kakayahan, sinusubukang kumuha ng ilang impormasyon. Nagtanong siya tungkol sa pangalan ng kanilang grupo, ikinagulat ng babae ang kanyang kakulangan sa kaalaman at nagsimula siyang ngumiti, napagtanto na siya ay baguhan. Sinubukan ni Sasaki na kumuha ng higit pang impormasyon ngunit tumanggi siyang magbunyag ng kahit ano, napansin niyang kalmado si Sasaki, at napagtanto ni Sasaki na hindi siya makakakuha ng anumang impormasyon kaya tinanggal niya ang kanyang headphones at nagsimulang magbigkas ng chant. Naguluhan dito ang babae kaso agad niyang napagtanto ang panganib ng dumating ang isang kidlat sa kanya, nagulat ang babae at mas maraming bagay ang inihagis niya kay Sasaki subalit nakaiwas siya dito, at nagcast siya ng lightning spell sa direksyon na iyon na nagpapabagsak sa dalawang nagtatago na mga psychic. Tinanong ng babae kung sino siya at sinabi niya na isa lamang siyang recruit, nag-alok siya ng tigil putukan at iminungkahi ang isang draw kung manahimik siya tungkol sa kanyang nakita, at papayagan na umalis ang lahat. Tinanggap ito ng babae at tinanong ang kanyang pangalan, iminungkahi niya na sumama si Sasaki sa kanila, ngunit tumanggi si Sasaki at mas gustong sumunod sa karamihan. Sinabi niya sa babae na kausapin siya kung magbago ang isip niya dahil gugustuhin nila na magkaroon ng kanyang mga kakayahan, bago umalis ay tinanong niya ang babae tungkol sa kanyang mga superior at nagpa siya ito na hayaan sila bago maglaho. Natapos ang araw at iniulat ni Sasaki na umurong ang kaaway sa kanilang sarili, nagduda si Katsu sa kanyang ngunit nagpa siya na paniwalaan ito sa ngayon at humingi ng paumanhin sa paglalagay sa kanya sa panganib sa kanyang unang misyon. Pinauwi si Sasaki at pumunta siya upang makita si Ashisaki, na nagpapasalamat dahil nailigtas siya at lumabas sila para kumain bilang pasasalamat at habang umorder si Sasaki ng beer, humingi si Ashisaki ng orange juice. Ipinapahayag na siya ay 16 na taong gulang pa lamang at nag-aaral pa, ngunit sinabi niyang mas matanda ang kanyang pananamit dahil ayaw niyang maliitin dahil sa kanyang edad. Naisip ni Sasaki na ang isang normal na 16 na taong gulang ay magkakaroon ng ibang interes at hindi ito itinuturing na magandang paglalaanan ng kanyang oras, ngunit ipinaliwanag ni Ashisaki na simple lang ito dahil maganda ang bayad sa trabaho at nag-toast sila bilang paggunita sa kanilang unang trabaho ng magkasama. Sa daan pauwi, nakaharap si Sasaki ng isang kakaibang bata at naisip niyang i-report ito kaso nag-atubili dahil sa paperwork at sa huli, nagpa siya siyang tumawag sa isang tao ngunit nang ilabas niya ang kanyang telepono, napagtanto niyang nawala na ang bata. Bigla niyang nakita ang babae na lumulutang at nagbukas ang isang kakaibang portal, binanggit niya kay Sasaki na paalam at lumipad papasok sa portal, at naiwan si Sasaki na nagtataka kung ano ang nangyari. Kaso dito muna matatapos ang bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.